Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and pasensya na po kung medyo mabilisang vlog lang po yung gagawin ko. Wala na po itong intro para lang po sa kaalaman ng lahat kasi marami po talaga nagtatanong sa akin about sa birth certificate nila. So there are three types na mga problems about birth certificate kapag once na nag-apply kayo dito sa Taiwan. Una is late registered, pangalawa po is middle initial, then pangatlo is no middle name. Okay, unahin po natin yung late registered. Dito po sa Taiwan, kapag 21 years old na po kayo, sa kanya po ni-register yung birth certificate nyo, hindi na po kayo pwedeng magtrabaho dito sa Taiwan. Okay? So, paano nyo ba malalaman kung pwede pa kayo mag-Taiwan? Kasi meron kasi mga late registered na nakakapag-Taiwan. So, ganito po yun. Yung year na pinanganak kayo, i-minus nyo po yun sa year na kung kailan kayo na-registered. Kapag once na ang lumabas na sagot doon is 20 pababa na bilang, pwede pa po kayo mag-Taiwan. Pero kapag once na nag-21 po yan pataas, yung sa pag-subtract nyo ng year, hindi na po kayo pwedeng mag-Taiwan. Okay, huwag nyo na ho akong tanungin kasi marami pong nag-ano dito sa comment section, nagtatanong, Sir, pinanganak ako ng ganito, tapos na-register ako ng ganito, pwede pa ba ako mag-Taiwan? Pwede nyo naman i-minus yun, malalaman nyo naman yan kung pwede pa kayo o hindi. Bobo ang puta. Pangalawa, middle initial. Okay, bawal na po kasi dito sa Taiwan yung middle initial. Middle initial mo, middle initial ng parents mo. Okay, dapat po kasi buo. For example, Juan de la Cruz Bisaya, Juan de la Cruz Recto. Okay, Bisaya. De la Cruz po yung middle name niyo po. Kapag once na di lang po yan, hindi po pwede. Kailangan po buo, De La Cruz. Okay? Same as sa parents nyo, ganun din po. Dapat buo po yung middle name nila, no middle initial po. So, paano po yun mareremedyohan? Pumunta po kayo sa munisipyo kung saan po kayo na-registered. Then, mag-file po kayo ng petition for correction. Okay guys, makipag-coordinate po kayo doon. Baka tanongin niyo pa ako, Sir, anong mga kailangan pag pumunta ng munisipyo? Huwag niyo po ako tanongin. Tanongin niyo po yung staff ng munisipyo kung ano po yung mga kailangan yung documents na i-present para maayos po yung birth certificate nyo. Kasi lahat po ng munisipyo may mga process po yan. Hindi po yan sila magkakaparehas, lalo na po sa presyo. Baka tanongin nyo rin ako, Sir, magkano na magagastos niyan? Wala po akong idea. Kasi hindi po yan pare-parehas. Depende po yan sa munisipyo. Okay? Always makipag-coordinate. Huwag nyo pong itanong sa akin kung ano po yung mga klaseng documents na kailangan i-present or i-prepare. Much better na magtanong po kayo. Hindi naman ako masamang magtanong. And also, tatanungin nyo rin po ako kung gaano katagal. So, meron ako idea kung gaano katagal bago siya maayos. May ibang munisipyo na 3 months, may ibang munisipyo na 6 months. Okay? Kasi nga hindi ho sila pare-paras talaga. Lahat po ng munisipyo ay may tinatawag na SOP, sariling procedure. Kaya hindi po talaga sila magkakaparehas. Kasi for example, dalawa kayong tropa nyo, mag-apply kayo dito sa Taiwan. Siya naman sa Quezon City, ikaw naman sa Taguig. Magkaiba po yan ang proseso. Baka mainggit ka. Sa'yo, 6 months bago maayos. Sa kanya naman, 3 months bago maayos. So, hindi po yan parehas. Tapos sa kanya, mababa lang. Sa'yo, malaking ginastos mo. So, hindi po yan parehas. Kasi ang alam ko, kukonsulta pa kayo sa isang lawyer niyan. So, for example, sa Taguig, magkukonsult pa sa lawyer sa Quezon City. Hindi na. So, hindi ho yan sila pare-parehas. Okay? And also, meron naman ho yan silang certificate na binibigay sa inyo na ongoing na po or on process na po yung pag-aayos ng birth certificate nyo. And also, meron naman pong mga agency na tumatanggap ng certification lang na kailangan mo i-present. Pero alam ko, bago ka mag-TECO, kailangan maayos nyo na po yun. May mga ganong agency po. Okay, dito naman po tayo sa no middle name kasi kadalasan itong nangyayari sa mga magulang natin na maagang nabuntis. Okay? So, possible na hindi sila pinanagutan ng nakabuntis sa kanila, kaya ang ginawa, hindi na po sinunod sa apelyido ng tatay yung apelyido mo. So, ang ginawa niya, yung mother mo, nung pagkadalaga, is yun din po yung dala nyo na last name. Okay? Hindi po kasi po pwede na gamitin nyo rin po yung middle name niya kasi ang lalabas, para na kayong magkapatid. Okay? Hindi kanya anak sa papel. Pero, in reality, anak kanya talaga. Kaya hindi talaga yan ipapalagay yung middle name nyo. So, ang isusundin nyo lang po sa mother nyo is yung last name. So, ang kailangan nyo po yung gawin is makipag-coordinate din kayo sa munisipyo kung saan kayo na-register ay kailangan nyo po ng supplemental report. Okay? So, ano yung supplemental report? Hindi ko alam. Kailangan nyo pong tanungin yan sa munisipyo at also the
procedure. Okay? Sana po na-gets nyo ha, kasi hindi naman po, baka kasi sabihin nyo, wala naman po palang kwenta yung vlog nyo kasi hindi nyo rin naman binigay sa amin yung mga step by step. Hindi naman po kailangan na sabihin ko yung step by step kasi nga kagaya na sabi ko, magkakaiba po sila ng SOP ng kada munisipyo. Baka kasi magbigay ako ng process sa inyo tapos hindi pala applicable sa munisipyo na pupuntahan nyo. So, di ba, magiging useless lang po yung vlog na to. Kaya always po makipag-coordinate kayo sa munisipyo. Wala naman hong masamang magtanong, lalo na po about dyan sa birth certificate nyo, kailangan nyo po yan, lalo na kung mag-apply kayo dito sa Taiwan. So, ayun po, sana nasagot ko yung tanong nyo, and don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin po para ma-notify yung mga kapwa-aplikante natin na nag-apply dito sa Taiwan.